Hello Cryptuhan. Good evening Cryptuhan. So didiscuss natin dito sa mga stop hunt na nangyari sa BTC. Ang stop hunt po katulad nito. Example lang ha. Example lang natin. Katulad nito. Ito nakikita niyo ba ang candle? Kung ito nakikita niyo ba tong candle na to? Within 15 minutes. Pero nangyayari to every seconds lang to 1 minute. Tingnan nga natin tong 1 minute time frame. Nandito yan. Ayan. Kung napapansin nyo, within this range at saka dito na range na to is around ito yan 43.7. Bumagsak siya sa 42.2. So anong ibig sabihin niyan? Ilang micropips yan? Is napaka lakas. Napakalakas ng kwan. Ginagawa to dahil sa mga stop hunt. Itong tawag na to stop hunt to. Ito bibigla. Segundo lang pagkatapos ng paglipat ng sa isang minuto bagsak pump agad. Ito within 1 minute to. Dito siya tapos bagsak segundo lang yan. Ayan. Stop hunt, hirap ang mag-trade ng ganito. Pero maganda naman to kapag masabayan. Maganda to kapag mariread mo talaga. So within this area may buying point na dito, dito, tsaka dito. So ito, discuss natin to. So merong supply dito, itong candle na to. So merong supply dyan. So titingnan natin within 1 minute kung nandun ba yung malupitong pattern natin. Bakit ba siya bumagsak? Ayun nga. Pero pabalik tong market na to kasi dito siya one resistant lang ang binasag niya, binalikan niya. Pero bakit siya bumagsak? So it means yung strategy na ginagamit ko is hindi epektibo dito. Yun lang. Baliktaran kasi nangyayari talaga yan. Pero kapag ganito is isa lang ibig sabihin, maghintay ng opportunity na magkaroon ng ganong pattern. Mahirap dito. Ito rin yung struggle ko nung mga nakaraang taon. Kapag ganito is ang kalaban mo is ang sarili mo. Nakikita nyo wala akong dito execution. Nga pala, sinong may alam paano itong kukunin itong mga A's at saka B kapag saan ka nagbabay? Kasi naguguluhan tayo dito sa mga kandol. Sagabal siya sa mga kandol. Kapag ganito is wala akong trade ganito. For me, wala akong trade. Hindi ako nagtitrade ng ganito. Kasi dito yung range, ito. So, dapat makasurvive yung pera mo within dito at saka ito. Daobi, susukatan nga natin. Okay. If ang leverage mo dapat ang gagamitin mo dito is 5 leverage lang. Hindi 8 kasi yung 8 is 45.9, 46 niyon. 46, 44, 46, 43 lang siya. Hanggang dito lang yun. Maubos ang pera mo. So 5 dapat dito is 4 leverage times 4 lang to survive this market. Pero pwede naman ang 8 leverage. Pero yung stop loss malapitan lang talaga. Malapitan lang. Example lang ha. Kapag mag-i-entry ka, example ganito. Kosyo na gusto mong pag-sell mo. Is dito na yung itong candle na to, itong wick na to. Ito. Dito na mismo yung stop loss mo. Ilagay mo dito yung stop loss. Example lang ha, kapag
8 leverage mo or 10 leverage, so 20 leverage, example na sa tingin mo is pababa na yung market, kailangan talaga itong week na to hindi na umangat dyan. Yan yun. So yun lang. That's all. Thank you for listening. Nga pala, mag-subscribe na kayo sa channel na to if gusto mong nagustuhan mo yung mga topic, may sense ba sa iyo. So kapag wala naman is huwag ka nang mag-subscribe, dahil hindi naman nakakatulong sa iyo. Pero kapag nakakatulong to is mag-subscribe ka para sa ganahan naman ako mag-topic ng mga ganito. Yun lang. Ayun, bumaba. So tama nga talaga yun. Kapag gusto mo mag-sell is dito ka. Mag-sell ka dyan. Hindi na dapat umabot yung dito. Ganun lang. 1 minute dito ka. Itong week na to dapat hindi na malagpasan. So yun lang. That's all. Thank you.